Ay ditong NMAX version 2. So, issue nito yung kanyang ABS. Hindi na nawawala doon sa kanyang panel gauge. Tapos, hindi na rin gumagana pag minsan yung kanyang speedometer. So, ginawa natin, so tinagkal natin yung kanyang ABS module, tsaka yung ABS motor niya. So, nakita natin yung ABS motor niya, yan, no? So, punong-puno na siya ng kalawang. Yan. Tapos, kaya naman di gumagana na yung kanyang speedometer kasi yung board niya nabasa na rin ng fluid. So pumasok na dito sa loob yung kanyang brake fluid. Yan. Okay. So ngayon gagawin natin dito. So papalitan to natin ng bagong bearing kasi pag ibabalik pa rin natin to, so baliwala lang din yung ating gagawing pag-aayos. So papalitan na natin yung bagong bearing kasi palitan na talaga yan. Kitang-kita naman. Punong-puno na siya ng kalawang. Tapos itong board niya, so pag kaya pa i-repair, so i-repair natin to. Yan. So kung hindi naman, so no choice tayo, kailangan nating i-bypass yung kanyang ABS para hindi na magloko yung motor ni sir. Kasi pag nagloko yung ABS nyo, lalo na kung naka TCS yung inyong motor, so hindi gagana ng maayos yung inyong motor kasi nga yung nadidetect ng TCS nyo na hindi gumagana yung speedometer nyo, so mag-activate siya na mag-activate. Okay, so ayusin ko lang to and then update ko kayo mamaya kung anong result ng gagawin nating pag-ayos. So ito nga pala yung pinagkakabita. So ito yung ABS module niya, tsaka ABS motor. So yan yung loob nito, yung pinaglalagyan nitong bearing na to. Yan. So dyan yan nakalagay. So mapapansin nyo ay puno na siya ng kalawang, tsaka basa na siya. So ngayon kung ba't mga nagtatanong kung ba't nababasa yung board ng ABS, kasi po meron yan ditong dapat kasi tuyo itong likod niya. Ngayon walang ibang dadaanan niyang fluid dyan kundi dito sa may ABS ano niya, module. Yan. So mapapansin nyo meron yan dyan dalawang yung tigkabilang side na yon. So may nakalabas yan dyan na parang bakal. Yan o pin. Yan. So yung dalawang pin na yan, so parang piston yan, pabalik-balik yan dyan habang umiikot itong kanyang bearing na to. Yan. Pinuputol, pag nagpapump siya, pinuputol-putol niya yung supply nung fluid niya para hindi siya mag full stop. Okay? So ngayon pag nasira na yan, somatic or nag-leak yung dalawang ano na yan, dalawang pin na yan. So dito ngayon yan papasok sa butas na to. Yan. Yan butas na yan. Tap kasi dyan ito nakapasok isa na to kaya may butas yan. Kaya lang itong butas na to mapansin nyo hindi naman din bilog yan. So luwag yan dyan. Kaya once na pumasok nag-leak dyan yung inyong brake fluid, papasok dyan sa butas na yan yung brake fluid nyo at ang diretso nyan ay dito sa board. Yan. Kaya nababasa yung ABS board nya. Yan. Diretso kasi yan dito. Okay? So ngayon try natin itong fix and then update ko kayo mamaya. Okay, update dito sa ginagawa nating ABS. So napalitan na natin yung bearing nya, yung kaninang kalawangin. Yan. Tapos yung kanyang ABS board, so na ano na rin natin, na repair na natin. So tatestingin na lang natin ito kung gagana. So pagkasaksak natin dito sa motor ni sir. Yan. So ready for assemble na to. So assemble ko lang, kabit ko doon sa motor, tapos update ko kayo mamaya. Okay, so update dito sa ginagawa nating NMAX, yung ABS. Yan. So nakabitan natin yung ABS module nya and then ngayon tatry natin siya kung mawawala na yung ABS indicator nya pag na-under na yung makina. Yan. So try natin siya pa-andarin. So dapat pag ang takbo na niya inasa 10 km/h, dapat mawawala na yung ABS. Okay, so try natin. Yo. So pansin niyo wala na yung kanyang ABS. Okay. So napansin nyo na wala na yung kanyang sign do ng ABS. So nag-reach na niya yung 10 km/h. Okay, so try ulit natin. So off ko yung engine. On.
So ayan, so naka-on yung ABS, tapos try ulit natin. Yo. Okay. So okay na yung kanyang ABS. Okay. So para dun sa mga gusto magpaayos ng kanilang mga ABS, so nagbibigay po kami ng 6 months warranty. Para rin po hindi na magtanong kung magkano yung presyo ng repair ng ABS. So depende po sa sira ng inyong ABS. So nagre-range po siya simula 3,500 hanggang 5,000. Okay, so depende po sa sira ng inyong ABS. At kung halimbawa po at naayos natin siya and then pabalik-balik pa rin yung kanyang sira ng ABS, so wala na po tayong option doon. Ibig sabihin talagang kailangan na siyang i-bypass. At ang maganda po doon dito sa aming shop, nagpaayos kayo sa amin ng ABS ninyo. So, yung pong pag-bypass ng motor nyo at kung halimbawa man nga po na magkagano na pabalik-balik yung sira ng ABS ninyo, so free na po, ibibigay ko po ng free yung pag-bypass ng inyong ABS. Okay? So, yun lang po and God bless.